Ito na ang pagsisimula sa pag-revitalize ng Pasig River for improved transport, recreation, and tourism. Ang goal nito is to transform the river into a center for economic activity and tourism. Bali, ganito kadami pa yung mga barong-barong na malapit dito sa Pasig River. Kasama sa master plan nitong project na to ay pagbibigay ng relocation of informal settlers family, magkakaroon ng mixed-use establishment, recreational amenities, at iba pa. At ito na nga ang bagong muka nitong Pasig River Esplanade, kung saan ito yung magiging Manila's newest tourist attraction na malapit dito sa Pasig River. The more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question. Nandito tayo ngayon sa Padre Burgos. Yan. Papunta tayo ngayon sa bagong Pasig River Esplanade. Yan. So ito yung araw na after ng inauguration. Yan. Ipakita natin ngayon kabayan na kung gaano kadami na yung mga turista na namamasal dito. Yan. Ito sa likod ng Manila Post Office. Yan. Pakita naman natin dito sa umaga naman ha. Yan. Ang ganda na ng labas ng Manila Post Office dito. Diba? Pinunturahan yung kung muna likod nito ng Pasig River Esplanade. Yan. So as usual, ganito yung kapag bagong opening, marami mga namamasal ngayon. Ayan. So ito, bukas na yung fountain na. So ganito yung sa ilalim niya guys. Pakita na natin So, inalis na pala yung kwan dito. Dito yung stage na kagabi. Pakita ko sa inyo kung gaano kahaba to Sa ngayon kasi tinatapos pa to siya. So ganito yung kulay sa post office, diba? Katerno dito sa baba Alright, nandito na tayo sa bagong Esplanade. Ayan So mag-update tayo ngayon. Oras natin na 5:30. At pinapailawan na nila itong lamppost saka itong fountain. So ang goal nila dito kabayan ay i-transform the river into a center for economic activity and for tourism. And so malaki-laking project ang gagawin nila dito. Isasama nila ay syempre yung mga nakatira dito malapit sa river o yung mga informal settlers ay mabibigyan din sila ng relocation. Yan. So ito kabay, meron itong water fountain Yan So pagkita natin ng umaga para mas magandang view. Kasi kagabi medyo madilim na Ito, makikita mo naman na umiilaw tong fountain. So meron itong sitting area, merong garden.
Alright, so ganito yung baluster niya, kabayan, no? Tapos meron siyang ilaw dito. Yan. Ganda. Yun, marami nagko-comment dito na baka daw gawing tambayan to ng mga informal settlers. Pero I'm sure naman na itong lugar, kabayan, ay magdadagdag sila ng mga security personnel dito para bantayan sana. Ano, kasi para ma-maintain yung kalinisan at saka kagandahan dito. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. Okay, so dito naman din sa kabila. Ito naman yung papunta sa Binondo Intramuros Beach. So, pakita natin yung dulo dito kasi ang ako nito, meron pang part 2 to eh. Doon papunta sa may Intramuros naman. Ayan, so napanood nyo na kagabi to dito. Sobrang liwanag ng kanino. So parang half open lang siya. Hindi talaga totally tinakpan dito. Nakatakot dito sila ng Jones Bridge, kabayan, kasi puno ng mga informal settlers dati. May mga barong-barong. So yun lang, sana magbantay itong lugar, no? Para hindi bahayan itong ilalim ng tulay dito. Yung kabayan, no? Dyan sa ilalim, oh. Yan yung notorious na area kung saan binahayan talaga. Pinutol na rin pala yung puno dito. Okay, so hanggang dito. Okay, so balik na sila sa construction ulit. Ito pa yung karugtong, oh. Papunta sa may next tulay naman to. So ito yung next part na abangan naman natin. So hopefully pag natapos, maganda rin pala na jogging area dito. Punta doon.
Alright, so dito yung malaking pinagbago nila kabayan, no? Kasi yung napanood nyo yung mga previous video natin. Dito ang daming mga settlers dati dyan. No? Minsan nga nangingitim na yung likod nitong post office dahil sa dami ng mga nakatira dyan, tapos nagsusunog pa sila, di ba? Yan. Kita mo nung laking pinagbago. Nakahinga na yung pandito. Bagong Pasig River Esplanade. Teka Ben, pasal lang kayo dito. Mas maganda kung mga 5 para makikita nyo yung fountain tsaka itong mga bagong lights dito. So ito guys, pakita natin yung karugtong nito. Malapit doon sa may Intramuros. Ayan. Ayan. Dati itong ilalim ng tulay, ginawang parkingan to. Ayan, yung mga van dati. Ayan, kita mo siya ngayon, meron ng ilaw. Alam niyo dati nakakatakot dumaan dito pag gabi kasi sobrang dilim. Diba? Tapos marami pang nakatambay dito. So ito yung karugtong niya. So daan tayo dito sa ilalim ng Binondo Intramuros Bridge. So dito yung karugtong niya. Dito magtatapos yan. Kaya yung nakakalungkot dito, tinan mo, puno ng mga graffiti yun. Grabe. Ito, ginawang blackboard. Dito nga pader, oh. Grabe. Wala kasi masyadong ilaw dito eh. Yung pasyalan dito, diba? So after doon pwede lang ipumasal dito, diba? Makababang kanto. Dito naman tayo sa kabila. So nandito tayo sa North Viewing Platform dito sa naman to Intramuros. Alright, so ito po yung Binondo Intramuros Bridge. Alam nyo dati kabayan dyan silalim mo yan, no? May nakitang kortina dyan, ginawang kwarto. Pero buti na action siya agad eh. Wala nang mga nakatira dyan sa ilalim ng tulay. So ito guys, meron na siyang hagdan dito. Yan po yung sidewalk nito nga tulay.